Sinabi kong wag na wag kang papasok sa kwarto ko. Look what happened! Buliyaw ni Nadine sa anak. Come here! Mahigpit na hinawakan ang braso ni Patrick at halos pahilang ipinasok sa silid. Mommy, I'm so sorry, Mommy. Iyak nang iyak ang bata. Patrick! Tawag ni Dominic sa anak. Halos patakbo itong pumasok ng kabahayan nang marinig ang ingay na nagmumula sa loob. Sir, si Ma'am Nadine po. Halos hindi na narinig ni Dominic ang sinabi ng kawaksi. Nagmamadali itong umakyat ng hagdan at dumiretso sa silid nilang mag-asawa. Nadine! Nagulat ito sa nabungaran. Nadine was holding a pillow habang nakatakip sa mukha ng bata. Mabilis na nakalapit si Dominic at tuluyang isinalyang asawa na ikinahulog nito mula sa kama. Patrick, anak! Mabilis niya itong kinarga. Dad! Ang bata na tila nawawala na ng hininga. Oh my God! Dominic! Hindi ko sinasadya! Ani ni Nadine at kumapit sa braso ng asawa. Muli itong isinalya ni Dominic. Get out, Nadine! Lumayas ka sa pamamahay ko. Ayoko nang makita ka pa. Mariing wika ni Dominic at mabilis na lumabas ng silid. Halos pali pa rin itong sasakyan para makapunta sa pinakamalapit na ospital. Habang nakatitig ito sa himbing na anak, ay hindi niya maiwasang maggitngit sa galit nang maalalang ginawa ng asawa. Mariin siyang napapikit. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isipan niya at nagawa niyang i-dial ang numero ni Sofia. Naggulat si Sofia nang tumunog ang cellphone at rumihistro ang pangalan ni Dominic. Marahan itong naupo mula sa pagkakahiga. Hello, Dominic? Sofia, malungkot at tila gumagaralgal ang boses ng lalaki. What's wrong? Hey, are you okay? I'm in the hospital right now. Munti ka nang tapusin ni Nadine si Patrick. Oh my God, napatayo si Sofia sa narinig. Saang hospital? Nang malaman ng hospital ay nagpaalam na ang dalaga. Nagmamadali siyang nagbihis. Tinawagan din niya ang pinsan at nagpaalam. Nang makarating sa hospital ay nadatnan niyang nakaupo sa tabi ng kama si Dominic habang hawak-hawak ang palad ng bata. Dominic! Untag niya. Lumapit dito at saka niyakap ito. How is he? He's doing fine. Salamat sa pagpunta. Marahang napatitig sa dalaga. Hindi rin maiwasan ni Sofia ang hindi salubungin ng mga mata nito. Titig na titig ito sa kanya. Dominic. Una na rin siyang nagbaba ng tingin. Lumayo sa lalaki at lumapit sa bata. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng bata. Napakaliit pa niya para maranasan ng ganito, Dominic. Where's Nadine? I don't know. When I saw what she was doing, I told her to get lost. Ayoko na siyang lumapit kay Patrick. Maraming beses na niyang sinasaktan ng bata. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa anak ko. Maya-maya'y gumalaw si Patrick at iminulat nitong mga mata. Tita? Hanito at itinaas ang mga braso. Marahang niyakap ni Sofia ang bata. Tita is here. Aniya habang hinahagod-hagod ang likod ng bata. Patrick, anak. Hani ni Dominic. Kumalas sa pagkakayakap si Patrick kay Sofia at bumaling sa ama. Dad! Mahigpit naman na niyakap ni Dominic ang anak. How are you, son? I'm okay, Dad. Si Mommy... She's not here, Patrick. Don't worry. Ani ni Sofia. Are you hungry? Bibili si Daddy ng food. Umiling ito. Please don't go anywhere, Dad. Hanito na tila takot na takot. I won't, anak. Halos hindi napansin ni Sofia ang oras. Nawili siya sa kwentuhan ng mag-ama. Napatingin si Dominic sa suot na wristwatch. Sofia, it's almost 1 in the morning. Baka hinahanap ka na ni David. It's okay, Dominic. Nagpaalam ako kay Bea kanina. Pero kailangan ko na ring umuwi. Maaga pa kasi ako bukas for the inauguration. Ihahatid na kita sa labas. No, please. Baka magising si Patrick at hanapin ka. Hani ni Sofia. Marahang pinigilan ni Dominic ang braso ng dalaga at marahang niyakap. Maraming salamat. Tsaka hinalikan siya sa noo. Mag-iingat ka sa daan. Call me when you get home. Tanging-tango na lamang ang isinagot ni Sofia, saka naglakad palabas. Nang makapasok sa garahe ang sasakyan ay napansin niyang bukas pa ang ilaw sa silid ng mag-asawang Bea at Leon. Bumungad naman mula sa pinto si Chris. Hi! Hanay at saka humalik sa pisngi ng lalaki at dire-diretso siyang pumasok sa komedor. Napasunod naman si Chris sa kanya.
Aren't you going to tell me what's happening? 1.5 month lang akong nawala. Napakarami nang nangyari. Itinaas ni Sofia ang palad bago uminom ng tubig. Kailangan ko nang magpahinga, Chris. I'm sorry, I have to sleep now. Get rest, Sofia, and mag-usap tayo ng masinsinan. Muling humalik si Sofia sa pisngin nito. Good night. Good morning, Chris. Bago siya umakyat ng hagdan. Na makapasok sa silid si Sofia, ay siya namang paglabas ni Bea at Leon sa silid ng mga ito. Pareho silang napatingin sa nakasarang pinto ng silid ni Sofia. Habang nakahiga ang dalagay napahaplos siya sa noo. Naalala niyang ginawang paghalik ni Dominic sa noo niya. Kinuha niya ang cellphone at nag-send ng message sa lalaki. Safely got home. Good morning. Rest well, my princess. Thanks for the night. Nakangiti naman si Sofia matapos basahin ang message ni Dominic. Tila siya isang teenager na kinikilig habang kateks ang crush. Tuluyan siyang nakatulog ng may mga ngiti sa labi. Everything is ready, ma'am. Anang sekretary ni Sofia. Is there anything you wanted to add, ma'am? Marahang inilibot ni Sofia ang paningin sa kabuuan ng buong venue. The place is good, Lani. I hope okay na rin yung foods. This place was bigger than the company in Davao. The foods are almost prepared, ma'am. Eksakto lamang po ito for the grand opening. Napatingin sa wristwatch ang dalaga at napabuntong hininga. 30 minutes. Did you call our CEOs? How about the president? Present? Tugon ni Dominic na kanina pa nakatayo sa likuran nila. Almost perfect. Salamat sa aking vice president. I don't have to worry. Hindi katulad ng nangyari sa Davao. Right, Lani? Napatango naman ang sekretary ni Sofia. Nahihiya itong nagpaalam. Hi, saad ni Sofia sa lalaki. How's Patrick? He's good. Si Judy nang nagbabantay. Actually, inilipat ko na muna sila. Mas makakabuti yon, new environment for the kid. I hope he's getting better now. Tumango ito. You've done all of this. Komento nito habang inililibot ang paningin. Napangiti si Sofia. Hindi ako, sila. At inginuso ang mga tao na hindi maganda o gaga na paroon pa rito sa pag-aayos. They are the people behind the success. Lalo siyang napangiti ng may maalala. What's that smile for? Wala naman. Naalala ko lang ng mga panahon na galit ka sa mundo. That was 7 years ago. Napangiti rin si Dominic sa sinabi niya. Naalala mo pa rin. Tumango siya. The inauguration will start in a few minutes. Shall we? Hanin ni Dominic at inalalayan siyang maglakad palabas ng building. Matapos ang buong seremonya, ay hindi matapos-tapos sina Sofia at Dominic sa pakikipagkamay sa mga bisita. Tsaka lamang sila nakahinga ng maluwag na magsimula na ang kainan. Nakakapagod, hanin ni Sofia at marahang naupo. Water? At iniabot ang isang basong tubig rito. Salamat. Maya-maya'y lumapit sa kanilang isang empleyado. Sir, dumating na po sina Mr. and Mrs. Vasquez kasama si Mrs. Del Franco. Napatayo si Dominic. Stay here. Baling nito kay Sofia, tsaka ito naglakad upang salubungin ang mga bagong dating. Dominic, iho! Hanin ni Mrs. Vasquez. Humalik naman sa kamay ng matandang Vasquez si Dominic at nakipagkamay naman sa biyan ng lalaki. Ni hindi niya tinapunan ng tingin si Nadine. Excuse me. Please lead them to the reserved seats. Thank you. Baling niya sa isang waitress. This way, ma'am, sir. Dominic, where's my son? Tanong ni Nadine. I'm sorry, Nadine, pero hindi ko pwedeng sabihin kung nasan siya. And you know exactly the reason why. Mariing tugon niya sa asawa. Dominic, please, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang gawin yun kay Patrick. Nagdilim lang ang paningin ko. At napahawak ito sa braso ng asawa. And now this time, let us all welcome our President, Mr. Dominic Del Franco. Hanang MC, marahang pinalis ni Dominic ang kamay ng asawa sa braso. Excuse me, Nadine. Naglakad siya paakyat ng entablado. Once and for all, I would like to thank everyone for coming. This event will never be this successful without the help of my Vice President, Miss Sofia de Torres. Napangiti lamang si Sofia habang nakaupo sa gilid. Tingnan mo nga naman, ang babaeng mga agaw prenteng nakaupo lang. Kahit hindi mo sabihin, alam ko, nararamdaman ko. You love Dominic at gustong gusto mo siyang agawin sa akin. Hetong nababagay sa'yo.
Sabay buhos ni Nadine sa hawak na kupita na may lamang wine sa ulo ni Sofia. Tsaka hinila ang buhok nito. Itong bagay sa'yo. Diyan ka na babagay. Mga agaw ka? Galit na wika pa ni Nadine. Napatakbo naman si Dominic sa kinaroroonan ng dalawa. Stop it, Nadine! At mabilis na nahawakan ng asawa para makalayo kay Sofia. Tsaka inalalayan ng dalaga na makatayo. Sofia, I hate you, Dominic! No, hindi ako titigil. Akin lang si Dominic. Akong asawa mo. Pero bakit siyang ipinagtatanggol mo? Walang puso kang babae ka? Muling sinugod ang dalaga pero maagap naman si Dominic sa pagsalag sa asawa. Tama na, Nadine. Let's go. Niyakap ang asawa. Tatapusin kita. Bulyaw ni Nadine na nagpupumigla sa pagkakayakap ng asawa. Don't touch me! Dominic, stay away from me! No, hindi ako aalis dito. Bakit ha? Ayaw mong malaman nilang relasyon yung dalawa? Lumayo ito sa kanya at inayos ang damit. Look at your pictures and videos. Turo nito sa naka-flash sa screen. Ang mga tao'y kanina pa nakatingin sa screen. Hindi matigil ang bulong-bulungan ng mga ito. No! Tuluyang naglaglagan ng mga luha sa mga mata ni Sofia. Mahigpit siyang napahawak sa upuan sa kanyang tabi. Muli na naman niyang naramdaman ng takot 7 taon nang nakakaraan. Tama na, Nadine. Tigilan mo na to. Wala kaming relasyon ng asawa mo. Sinong maniniwala sa'yo, Miss De Torres? Look at yourself. Nakakaawa ka naman. Isang disgrasyada. Gusto mo pang gawing ama ng bastardo mong asawa ko. Bulyaw pa ni Nadine. Marahang nilapitan ni Dominic ang dalaga. Are you okay, Sofia? Come on. Hindi siya aalis dito, so you better go. Mabilis na inilabas ni Nadine sa bagang isang armas. Mga agaw ka, Sofia. Dapat sa'yo'y mawala na sa mundo. At pinindot ang gatilyo nito. Nagsigawan naman ng mga tao sabay kubli sa ibaba ng mesa. Dominic, saad ni Sofia, at naging mabilis ang kilos niya sa pagtulak sa lalaki. Kaya sa kanang balikat niya tumama ang bala ng armas. Sofia! Maagap na nasalo ni Dominic ang pabagsak na katawan ng dalaga. Ang isa sa mga security na kanina pa nakamasid ay umagaw sa hawak na armas ni Nadine. Ang iba naman ang humawak sa dalawang kamay nito. Bitiwan niyo ako! Sigaw nito habang kinakaladkad ng mga security. Manong Berting, ang kotse! Sigaw ni Dominic bago binuhat ang dalaga at itinakbo sa pinakamalapit na hospital. This is too much! Hindi maiwasang tugon ni Bea nang makita ang kalagayan ng pinsan. This is all your fault, Mr. Del Franco. Sumbat nito kay Dominic na tahimik na nakaupo sa tabi ni Sofia. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magkakaganyan ang pinsan ko. Walang may gusto na nangyari, Bea. Tama na. Saway naman ni Leon sa asawa. Paanong hindi ako magagalit, Leon? Munti ka na mawala ang pinsan ko dahil sa babaeng yun. Come on, darling. Putol na Leon sa iba pang sasabihin ng asawa. Si Sofia din naman na may kagustuhan ng lahat, Bea. Don't blame him of what happened. Malumanay na wika ni Leon. Inis na napaupo si Bea at mabilis na inilabas sa bagang di kalakihang brown envelope at iniabot sa lalaki. Those are all original, Mr. Del Franco. Do what you have to do. Ayoko nang masaktan siyang muli, Dominic. Marahang inabot ni Dominic ang envelope. Binuksan at tumambad ditong iba't ibang larawan ni Nadine at Carlo, ang lalaking pakilala nitong pinsan niya. May kasama pang dokumento, ang love test ni Nadine, 7 taon nang nakakaraan. Naikuyom ni Dominic ang palad. Hawak lahat ni Sofia ang mga ebidensyang yan, pero hindi niya magawang ibigay sa'yo. Dahil iniisip niyang magiging epekto nito sa anak niyo ni Nadine. Pero after what happened, siya pang lumalabas na masama. I'm sorry. Yun lamang ang nabigkas ni Dominic bago tuluyan lumabas ng private room ni Sofia. I hate him. Ano bang nagustuhan sa kanya ni Sofia? Nagngingit-ngit pa rin sa galit si Bea. Napailing naman si Leon at marahang inakbayan ng asawa. Relax, mamaya niyan magising pa si Sofia sa ingay mo. Did you call Chris? Isa pa yung kapatid mo na yan, Leon. Hindi na mapirmi sa bahay sa kakahanap niya sa kanyang soulmate. Napangiti si Leon. Shh, high blood ka na naman, mahal ko. Hayaan mo na si Chris. Kailangan niya mag-double time sa paghahanap ni Miss Wright. Mabuti pa ako, nahanap ko na. Malambing nitong niyakap ang asawa. Stop it, Leon, nakakahiya.
Baka magising bigla si Sofia at makita tayo. Napangiti naman si Sofia. Gising ako, Bea. Mabilis naman na naglayo ang dalawa.